Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin, I miss you all. No, medyo sobrang busy ni ate, pasensya na. Let's begin. Maraming salamat muna sa aking mga subscribers. 72 hours, hindi ko na ano yung iba kasi hindi na lang makakahabol. Ano? Kaya gagawin ko lang natin 72 hours. Okay, timeless reading, June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nagka-personal reading. Marami ding salamat sa inyong lahat. God bless you all. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, is pwede kayo mag-direct message na sa akin FB Messenger. Ilalagay ko dyan yung account ko para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo, kuha tayo ng angel numbers, vice versa, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Nangyari. Nalito na si ate. Basta yun, vice versa. Oh, di ba? San ka dai? Gawin yung guide yung mga warning ha. Na ano, hindi yun negative. Kung sa inyo negative yun, it's your choice. But hindi kayo bibigyan ng warning. Kung gusto kayong mapahamak na universe, ibig sabihin, bibigyan kayo ng warning para ma-reverse nyo yung mga warning na sign, no? Yun ang sinasabi dito. Pero kung negative ang nasa isip nyo, well, it's your choice. Diba? Buhay nyo yan. Meron kang Cancer, Aries, Taurus, Leo, and Virgo, pwedeng connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Capricorn. Okay, andito yung sitwasyon na may mga chismis, no? Pag-uusapan ka o may mga chismis, ganyan, sa iba sa inyo, may mga small problem or sa iba sa inyo is may mga anxiety situation. Nandito rin yung point na may mga bagay na mababalisa ka, mababahala ka, o mafukusan mo doon, magpo-focus ka doon, pwedeng na doon sa point na yun, no? There's a positivity happen into your life. Ang sinasabi dito, there's a lack, growth, achievement, abundance also. Iba dito extension ito ha. Iba dito magkakaroon ka ng extension sa situation or higit pa sa hiling mo is darating. Pagtulong, actually, may darating. Ibig sabihin, may tutulungan ka or may tao na tutulong or hihingi ka ng tulong, vice versa. Andito rin yung point na may enemies ka, Capricorn. Palagi ko naman nababasa sa iyo yun, di ba? Ibig sabihin, siguro kung napofocus kayo sa mga nakaraang reading natin, kasi nga, di ba, merong nag-aano sa iyo, nagko-curse, or merong nagba-black magic sa iba, or sa iba dito is, basta balikan nyo na lang yun, mas makikita nyo yung, mas maririnig nyo yung full details. Yun na nakita ko. May enemies ka, Capricorn, sa iba sa inyo, sa nakikita ko sa iyo dito. Andito rin yung point na may magtatapos o may matatapos na sa buhay mo, no? Marami ibig sabihin ng pagtatapos, pagtatapos ng pagbabayad ng utang, pagtatapos ng pag-aaral, pagtatapos ng kontrata, pagtatapos ng ganito, ng ganyan, ng gano'n. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, okay? Andun yung point. O may mga bagay na naguguluhan ka, na gusto mo nang tapusin, gusto mo nang matapos, gusto mo nang ma-achieve, mga ganon. No? Pwedeng nahandoon sa point na iyon. Nahandito rin yung point na may tao na magpuput boundaries sa'yo or maybe you put boundaries. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon ng mga delay, i-delay, madidelay o pagpapaliban. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Ang nakikita ko rin sa inyo is sana lahat kayo, marami kasi maraming way na pwedeng ibigay sa inyo ni universe yung luck na nasasabihin ko ha. Pwedeng ibibigay niya sa inyo sa pamilya mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa relasyon mo, pwedeng gano'n. But there's a luck, pwedeng sa gambling, may mananalo. No? Pero hindi siya ganun kalaki no? Pero at least blessing 'yun Malaki man o maliit, blessing, 'di ba? O kaya sa pamilya mo, blessing pa rin 'yun, be grateful talaga and gratitude The more na magiging grateful ka, the more blessing na marireceive mo sa taas, okay? And then also, 'yun nga may luck,
Yung iba dito, mga bagong opportunity ito, there's a chance and hope na may mananalo, may mga small happiness ako na nakikita sa iba sa inyo, and then also is, may shifting no? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng shifting pagdating sa iba, pwedeng shifting ng trabaho, shifting na pa umaga, patanghali, panggabi, pang section 1, section 2, section 3, or shifting to related sa kabuhayan, no? O sa relasyon man yan. Pwedeng nandun sa point na yon. There's a shifting. Andito rin yung point na merong sitwasyon na you want to settling down o may mga tibay o may mga magkakaroon ng tibay ng connection maybe sa iba sa inyo, sa family mo man yan, sa relasyon mo man yan, kung saan yan, o pagbabalik ng iyong tibay ng loob, pwedeng nandun sa point na yun, di ba? Stability is coming, handod din yung point na yun, may mga long-lasting situation. Yung mga long-lasting situation, marami rin ibig sabihin kasi, ba? Halimbawa, may mga tao o may tao na talaga na matagal na silang may sama ng loob sa'yo or ikaw sa kanila, di ba? Pwedeng nandun sa point na yun, o kaya mga taong inggit, mga insecure, mga ganon. O yung mga enemies mo, pwedeng sila doon, di ba? Nasa bahay ka lang ba? Or pwedeng wala kang trabaho, nasa bahay yung trabaho mo, or baka resting time ka, holiday time ka, o baka naman mas gusto mo talaga na nasa bahay ka, mga ganang sitwasyon. Sa iba sa inyo. Iba sa inyo na hindi yung pagiging private. No, siguro nga, you putting boundaries or masyado kang, or you need to be private, ano? Well, hindi naman kasi sa inyo lahat is private din kasi sa nakikita ko sa'yo dito, well, ingat na lang din kayo kasi medyo mag-struggle kasi na sitwasyon, ano, may mga struggle situation kasi happen into your life din. Yan, baka sakali rin na kapag hindi ka gaano naging calm in some aspect of your life, magkaka-struggle ka talaga. Ingat na lang din kayo, ha? Basta silahan din yung there's a rainbow after the rain, ibig sabihin, there's a happiness and the luck na mangyayari sa buhay mo. Hindi lang actually ito sa'yo, no? Kumbaga, pati to, damay to sa iyong pamilya, ang sinasabi. Pero alam mo, ang nakikita ko sa ito, may matigas ang ulo. Sana hindi ko yung matigas ang ulo. Andito rin yung point of there's an obstacle and challenge na darating sa buhay mo. Pwedeng sa pamilya mo, sa bahay mo, sa relasyon mo, sa trabaho mo, mga ganyan. Be prepared na lang din, ano, sa nakikita ko ito. Or may mga bagay na kailangan mo talaga i-change sa sarili mo, o sa mga bagay-bagay, o sa sitwasyon. Yun na nakita ko. You need to start a new beginning into your life. And then din yung nakikita ko na parang you rebuilding or you're structuring. May ginagawa kang ganun o may gagawin kang ganun. Yun. Tingnan natin ang iyong angel's number or related sa iyong mga number na ito. Pag nakita ka ng mga repeating numbers, your angel is trying to connect dahil may gusto siyang mensahe na gustong ibigay sa iyo. 0110 999-1010-555 is a completion and the good fortune. Congrats! May kailangan ka daw i-avoid i-avoid. Yung stress, depression, i-avoid mo. Palagi ko ito nakikita sa'yo. Ingat ka dyan. Good fortune, congrats. May mga advice ako nakikita sa'yo. Major changes, talaga may changes talaga, no? And andito rin point na you feel comfort sa isang tao, sa dalawa, tatlong tao, apat, something. Magkakaroon ng clarity some aspect of your life kasi may changes na mangyayari sa'yo. Nandito rin yung point na may mga bagay na ipoproseso or progressing na gagawin. Sa iba dito, the new beginning and the ending. Ibig sabihin, yung iba dito is, it's up to you Ibig sabihin, nasa sa'yo to, no? Kung mag-a-action ka or hindi. Nandun yung point na yun. May mga bagay daw na kailangan ng clarity, kailangan ng action, unconditional life, at kailangan ng self-realization. Alam mo naman niya kung saan na yan, ano? Well, also the night of completion, pero nasa sa'yo yan, ano? It's up to you kasi nakalagay. We have the 9-9 din, ito yung mga lesson learned. Di ba yung mga past na reading ko sa'yo, medyo hindi nagiging maganda? Siguro lesson learned na lang din, ano, para magkaroon ng complete 9999, the fruition and the fruit rest din kasi to. The 99 is 18, the new beginning. Also, the 9 pa rin ang lalabas dun no? Sa nakikita ko, we have the 99. Ibig sabihin,
kung lalabas na ng 18, 18, and 9, 9, dalawang 9, tapos kulang pa ng 9 na dalawa, ibig sabihin, action. Kaya dito sa learning, lesson learning, no? Ang sinasabi dito. Karoon ka daw ng mga reflection sa mga nakaraang sitwasyon, isipin mo daw kung ano mga naging resulta doon, kung ano naging benefits doon, and you need to learn in that situation. Ano? Kumbaga, may mga bagay ka talaga na kailangan mong matutunan sa nakaraan. 0110, belief system. Ito yung sarili mo nga, the ending and the beginning and the beginning, and you need to end something din. Parang nado sa point na yun. Go after what you want. Unique, destiny, inspiration, talent, gift, appreciation, and gratitude. Ito yung palagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Be grateful, be gratitude, di ba? Appreciate, malaki man o maliit yan, di ba? Palagi ko sinasabi yan sa inyo eh. Yan, may mga ganong sitwasyon na magaganap o mangyayari. Congratulations, no? You're blessed with talent and skill that make it easy for you to stand out from the crowd. Oh, 'di ba? Gamitin mo 'yon, no? Embrace what make you different. That's your path to success. Your dreams will soon come true. Congratulations, your dreams will come true. Pero, huwag mo kakalimutan yung learning. Okay? Kasi, the more na hindi ka natututo, the more na yung cycle mo, magsisame yan, magaganon. Naka-steady ka lang. Kasi 9 pa rin niya, kulang pa rin siya na isa. Diba? Kasi andito yung 10. Ibig sabihin, it's up to you pa rin. Diba? Magka-action ka pa rin. Ibig sabihin, sa iba sa inyo. Gamitin mo yung wisdom mo, yung karunungan mo, yung talino mo, in a good and a nice way, at matuto. Tsaka be grateful ha. Energy. Okay, when it comes sa iyong, lumabas yung dalawa. Okay, when it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa'yo dito is, may unfinished business ka? No? Capricorn? Yan. Sa iba sa inyo may mga unfinished business kayo, o kaya is, sa iba sa inyo may mga time daw na mararamdaman nyo na masakit yung ulo nyo, masakit yung paa nyo, may mga nararamdaman kayo, mga ganang sitwasyon. Iba sa inyo may mga delay, no? May mga madidelay, i-delay. Nandito rin yung point na magkakaroon ka ng self-doubt o may tao magkakaroon ng self-doubt sa'yo, mga ganong sitwasyon. And ang nakikita ko rin sa'yo dito is mas more, sa iba sa inyo, mas more ka ata mag-focus sa sarili mo. Tapos siguro mas magkikip ka na ngayon ng money, ganyan, magsisave ka na ngayon ng money. May mga bagay ako na nakikita sa'yo na makakaramdam ka ng disappointment or lungkot, or may mga bagay sa iba sa inyo na pag-iwas, no? Either maiiwas sa'yo or maiiwasan ka. Pwede na dun sa point na iyon. Sa iba naman sa inyo is, parang ito yung ano babalikan mo, may babalikan kang sitwasyon. May babalikan kang sitwasyon sa buhay mo. Yun ang sabi. Yun ang nakita ko. Hindi ko alam kung ano yun. Iba-iba kayo. Pwedeng relasyon, pwedeng trabaho, pwedeng mga unfinished business, mga o kaya may gagawin kayong muli na ginawa nyo na noon, magagawin nyo muli. Parating kay Capricorn. May sakit ka ba? May taong may sakit ako nakikita. Parating kay Capricorn. Parating, namatay yung iPad. Ngayon pa talaga, di ba? Nasanay na. Ngayon pa talaga nagkalikot si ate. No?
Okay. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is may lungkot eh. Hindi ko alam bakit. Pero dito sa sitwasyon, may emotion o may lungkot ako nakikita sa iyo. Pwedeng sa family mo, pwedeng sa trabaho mo, or pwedeng sa karelasyon mo. Basta may lungkot ako nakikita, or pwede rin na may maiinis o mayayamot. May hindi pagkakaintindihan, maybe, or pwede rin na hindi mo siya maintindihan o hindi kanya maintindihan. Yun, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is, nandito yung point na may paghihintay o may hinihintay ka ata. Sa iba ha, meron din akong nakikita sa iyo na meron ka daw mga i-work it out na situation na medyo magulo, struggle, o kaya is mga maaring ito is the past situation o nangyari na o nangyari noon na mangyayari muli, pwedeng na sa point na yon. May gaayusin ka daw ngayon. May mga i-work it out ka daw na sitwasyon. Yun ang sinasabi. And then also, parating sa'yo, may mga time daw na pwedeng may pananakit ako nakikita eh. Pero hindi ako doktor, hindi ako nurse. Magpa-check pa rin kayo. Ikaw or someone who's connected sa'yo, parang bandang tiyan, di ko alam kung may sakit ba siya sa tiyan o masakit ba tiyan mo, inakabagan ka ba, may LBM ka ba, sinisikmura ka ba, kung sa babae yan, menstruation siguro, baka nananakit yung puson, basta may mga pananakit, ingat-ingat na lang din kayo, baka kinakabagan ka naman kasi, di ba? Andun din yung point, tulad na sabi ko kanina, pananakit ng ulo, ng paa, ako nakikita, or pwede rin naman na may tao na ko-connect sa'yo dahil may problema siya sa finances, may problema sa trabaho mo, ikaw sa trabaho mo may problema ka, di ba? May malalaman ka na may problema pala, mga ganun sitwasyon. May mga papers and documents ako na nakikita pagdating sa'yo, Capricorn, baka isa rin yun sa mga tatrabahuhin mo o yun yung trabaho mo, o kaya may mga i-reset ka na situation, o kaya may mga umpisahan ka na sitwasyon sa iba sa inyo, yun. Ang nakita ko rin may pagtulong, ibig sabihin may hihingi ng tulong sa'yo or ikaw ang hingi ng tulong o may pagtulong. Ba't stinado yung kasiyahan, ano? Bakit gano'n? May kasiyahan pero may lungkot. Alam mo yung panaglaban, alam mo yung parang masaya ka pero may painful lungkot o emotion na mangyayari. Alam mo yun, nandun ka sa point na yun. Naghahalo siya sa nakikita ko dito. Hindi ko alam kung bakit, pero naghahalo siya. May marireceive ka raw, maybe gift, tulong, pagmamahal, kung ano may marireceive mo, or ikaw ang bibigyan nito. May mga bagong trabaho ba kayo? Alam mo, may excitement situation sa iyo eh. There's an excitement situation, iba dito traveling ito, or may mga magsasucess sa buhay, sa nakikita ko dito, actually may nag-aaway dito, no? May hindi pagkakasundo. Ako nakikita dito, may conflict, malaki man o maliit yan, tension, struggle, pakipag-competition, o may nakikipag-compete ka siguro, or someone's try to compete sa'yo, pwedeng na doon sa point na yon. May mga pag-uusapan related sa territorial, yung iba, o kaya naman may mataas ang ego, medyo nagkakaroon ata ng lack of control and lack of operation sa iba, no? Medyo habaan nyo na lang din yung pasensya nyo. Kasi wasting time, alam mo yun, parang nagsasayang ka ng energy sa isang sitwasyon na walang patutunguhan. Wasting time. Nakakapagod lang. Tingnan natin ang dapat iwasan. Yung mga struggles sa iba. Ano po yun, universe? Dapat iwasan ni Capricorn. Ay, may sasabihin pala ako dito sa dalawang card na to. Kasi may nakikita ako na judging. Ibig sabihin, either ikaw yung magja-judge o may taong i-judge mo.
may taong magja-judge sa'yo, vice versa, ha? May pagmamaliit. Either mamaliitin mo yung sarili mo, o may tao kang mamaliitin, o may magmamaliit sa'yo. May mga kamalian, may mga pagkukulang, self-doubt, may mga delay to success, or nandun yung point na may mga sitwasyon na hindi pa sa ngayon ma-accomplish. Medyo, yung iba lang naman, hindi naman kay lahat. Parang unfinished business nga, ang sinasabi ko kanina pa. Yun, ang nakikita ko sa'yo. O may mga bagay na kailangan na talaga, no? Yun. Yun, nasa sa'yo naman yan. Okay. And then, dadagdagan ko ha. Andito na yung point na mayroong tao, sana hindi ikaw, nagagawa o gumagawa ng maling kwento. Hindi sana evil gossip. Okay? Alam niyo naman siguro evil gossip, di ba? Sana hindi kayo ito. No? May nakikita ako na tao mapanglinglang. Tandaan nyo, what goes around comes around, ha? May taong nanglilinglang, may taong nandaraya, may taong pagja-judge, may taong masungit, medyo rude or harsh yung salita, may taong nag-iisip ng kabiguan, may tao na medyo parang magiging malamig o pagiging malamig, magiging cold, ganyan. Parang malamig malamig siya sa'yo or ikaw yung magiging malamig sa kanya. Andito rin yung point na masungit, may taong masungit, lalaki ka man o babae. Merong tao na over siya, ewan ko bakit, galit ka ba sa kanya o may tao bang galit sa'yo? Medyo over judging kasi yung sinasabi, medyo hindi na totoo, no? May mali na ako nakikita dito sa'yo. Kung tatanungin mo ako, babae ba siya o lalaki? Sa nakikita ko kasi dito, babae yung nakikita ko ha. Pero, syempre, hindi mo kasi to personal reading. Pwedeng sa iba is lalaki ito, di ba? Yun na nakikita ko sa'yo. Yun. Pero, kasi hindi mo siya personal, pero energy reading naman tayo. Tapos ikaw pala to, no? Tapos may taong nayayamot, no? May pagkayamot, nayayamot, something, ganun. Mayroon din ako nakikita, ano yun? May tao rin ako na nakikita dito na parang may correct me I'm wrong. Well, yung nakikita ko lang naman, ano, hindi ko naman sinasabi na ano, malay mo ikaw ito, o malay mo there is someone, di ba? Medyo may pagkabaliw siya. May pagkabaliw situation. O baka naman wala sa katinuan, wala sa katwiran, mga ganyan. Okay, dapat mong iwasan yung mga tao na ganon. Or being you na ganon, iwasan mo yon. Baka mapagkamalan kang ang baliw, di ba? Okay, o di maarte talaga si ate, hayaan mo na ha. OA talaga, exage. Okay, iwasan mo, maging aware ka na lang daw sa mga salita mo, sa mga tao makakausap mo, sa mga decision mo. Iwasan mo na hindi mo gamitin yung isip mo, yung karunungan mo, no? Yung talino mo. Don't waste, wag mo i-waste yan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng awareness, hindi ka magkaroon ng action, movement, at not doing your passion. No? Yun ang sinasabi. Iwasan mo hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung mga tao na controlling, manipulative, or kung ikaw ito, iwasan mo. Yung mga, tulad na yung mga sinabi ko kanina, iwasan mo yon. Or kung ikaw yun, iwasan mo yon, ha? Yun ang nakita ko sa iyo dito. Tsaka may mga message daw na ibinibigay sa iyo sa universe. At yung mga angels mo, sana daw ma-recognize mo yan. Kasi parang ang nakikita ko sa'yo dito, parang nagkakaroon ka ng rejection o may mga nire-reject ka na situation. Yun. Kasi pwedeng pag nagkaroon ka ng rejection, no, pwedeng maulit yun eh. Kasi hindi ka nakinig, di ba? Pwedeng mauulit yun. Iuulit sa'yo ng universe at ng angels mo yun para mas magkaroon ka ng attention dun sa sitwasyon na yun. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love. Capricorn. Okay, ay. Kung single ka na, inano, ay, teka lang. Dito tayo sa isang card. Kung single ka,
Yes, meron ako, may nakikita naman ako sa'yo. May nag-o-offer ba sa'yo? Kilala mo na to. Either makulit siya, or kilala mo na siya. Pero ang nakikita ko sa inyo, hindi kayo. Isa, dalawa, tatlo actually ito na iba. Parang hindi. Ditong nakuha ko energy ha. Wala sa sa'yo naman to. Kung papatol ka o hindi. Pag ano mo na lang, basta nasa sa'yo ang nasa iyo desisyon nito. Wala sa kanya. Isa dito to. May kaya. Mayaman. Or stable sa buhay. Yun ang nakikita ko dito. Or maybe this is you. Stable siya sa buhay. Aray ko anak. Yun. Pero nasa sa'yo naman itong desisyon na to no? Kasi is dalawa? Tatlo? Ako nakikita is dalawa or tatlo ito. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon, oo, nandun na yung pagbitaw, nandun na yung paglaya ng isa, no? Sa nakikita ko dito. Pero babalik daw siya kasi ang isa sa inyo nahatak pa ng nakaraan. They want peace. Itong tao na ito, nandun yung point na gusto niya magkaroon ulit ng stability pagdating sa'yo. Nagkaroon ng third party, gusto niya makipag-ayos, kumbaga. Or maybe this is you, ha? Yun ang hiling niya, yun ang manifestation niya, no, na magkaroon ulit kayo ng connection. Or maybe this is you. Kung kayo naman is may third party relationship, meron naman talaga. Nandun na lang din yung point siguro na isa sa inyo nagsasakripisyo na parang nagsasakripisyo ka na lang na walang katuturan siguro. Well, hindi ko naman sinasabi na, siguro, baka naman may napapala ka rin naman o baka naman kasi merong sorry na lang sa words na sinabi ko na walang katuturan. Well, kung may third party, siguro maganda na rin yung point na yun, walang katuturan. Well, kung tanggap mo naman na may third party, why not, diba? Nasa iyo pa rin yung desisyon nito. Kasi nakokontrol ka na rin naman na connection no? Or they controlling you, or you're controlling the situation, or kinokontrol mo yung emotion mo. Baka rin naman kasi sa iba sa inyo is meron na rin kanya-kanyang pinagkakaabalahan, may pinag-aabalahan siya, may pinagkakaabalahan ka. Diba? Kasi maraming tao ako nakikita Pwedeng iba sa inyo ganun. Pwedeng sa iba sa inyo, babalik-balik kayo. Ganun. Hot and cold, mga ganyan. Minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Well, decision mo na yan. Kung kayo naman is walang third party relationship, handun yung you value this person, vice versa, or both of you, handun yung excitement, alam mo yan, handun yung point na willing kang magsakripisyo pagdating sa kanya. Alam mo yun? Or willing siya magsakripisyo pagdating sa connection na ito. Yun na, handun yung point na yun. Meron ata siya ibibigay sa'yo? Or may mga excitement, o may ibibigay kasi sa'yo, or may ibibigay sa kanya, o may mga excitement situation ako na nakikita sa inyong dalawa. You feel peace pagdating sa sitwasyon na ito, handun naman yung stability, handun yung connection, handun yung good connection. So nakita ko dito, may mga celebration ako na nakikita pagdating sa sitwasyon. Ang nangyayari naman kasi sa inyo, dito, kung nagkakaroon ng mga struggle, o mga nagkakaroon ng mga sitwasyon, nagkakaroon pa rin naman ng pagsasaayos. Kahit pa paano, no? May sakit ba ang isa sa inyo? Or maybe sa part niya o sa part mo? Kasi may nakikita ako mako-confine. Doktor, mako-confine, magpapa-check up, may mga maintenance. May nakita akong ganun Sa family mo o sa family niya o sa isa sa inyo. Pwedeng nahando sa ipasok mo ha. Yun. Isiningit ko lang kasi mamaya makakalimutan ko na naman yung nakita ko Yun. Well, dito sa sitwasyon nyo, handun yung happiness and satisfaction pagdating sa relationship na walang third party. Handun yung celebration, mga ganyan. Baka iba sa inyo is minamanifest mo na mabuntis ka. Yes, may buntis ako na nakikita or mabubuntis o pwede may mga pag-uusapan related to a pregnancy, married, may mga happy gathering, anniversary, birthday, may mga celebration happen sa iba sa inyo. May mga ikaka-excite daw.
ako na nakikita sa inyo. Handun yung pagkakaroon ng matatag na connection sa mga walang third-party relationship. Tingnan natin yung money mo. Money and trabaho to Ano yun? Okay. Okay, when it comes sa iyong money and trabaho, sa money mo, ano to? O, diba naghika pa si ate? Hindi pa ako makarecover sa pagod ko Pagod kasi si ate, alam niyo yun? Sa sobrang busy, naging busy talaga ako, sobra. Parang, alam mo, nahigop lahat ng energy ko dahil, oh my God. Okay, sa pera mo, trabaho and pera, there's a new beginning happen into your life. Ibig sabihin, merong simula na magaganap muli, may pagsimpanimula. May fixing hindi ko alam kung ano yun Ano, may ginawa ka ba? May nangyari ba para magkaroon ng new beginning? Pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba siguro may mga nagtapos, pwedeng nandun sa point and you're starting a new beginning. Pwedeng sa iba sa mga bagong trabaho o kaya bagong simulang muli sa pagtatrabaho, pwedeng nandun sa point na yun. O nandun na yung point na may mga i-fix ka na ng situation pagdating sa trabaho mo or kaperahan mo. Sa iba sa inyo. May mga ikakagulat, ikakasya o ikabibigla ka daw ng situation. Yun ang sinasabi, no? Sa iba naman sa inyo, is, dinagdag ko lang yun, ha? sa pera mo naman, ang nakita ko, may mga dealing situation. May makapag-deal ka o may magdi-deal sa'yo, may mga partnership, recognition, collaboration. Ako na nakikita sa'yo. Sa iba sa inyo naman is nandun yung focus and effort mo, no? Pagdating sa trabaho mo o kaperahan mo. Pagdating kasi dito sa'yo, syempre, hando yung fortunate outcome. Ibig sabihin, makakamit mo talaga yung gusto mo, no? Pagdating sa pera o sa trabaho mo. Yung iba sa inyo, baka bagong trabaho to. O halimbawa, sa iba is, panimula kasi baka nag-holiday ka, nag-resting time ka, kaya bagong panimula, o kaya naman tapos ka na magbayad ng utang, tapos ka na magpaaral, tapos ka na ng ganito, tapos ka na ng ganyan, kaya may new beginning, di ba? Yun na nakita ko sa iba sa inyo. And then also, is, pagdating sa pera mo, kasi you have the 10 of Cups din, may mga sitwasyon lang talaga siguro na may mga uncontrolled situation. Yung parang hindi mo aasahan na pwedeng makapagastos ka talaga, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba ha. Yun. Kaya ingat na lang din kayo. No? Magkakaroon kasi ng mga distraction o kaya is medyo may struggle or stagnant na pwedeng maganap o mangyari pagdating sa trabaho or kaperahan. Kaya ingat na lang kayo no, sa iba sa inyo. Yun. Pero still, may papasok sa yung pera. No? After 1 month, ang nakikita ko dito siguro July something, June, July, August, something, 1 week, 1 month, mga ganyan, o 1 day, maybe, may mga papasok na pera. So, iba dito, after 3 months pa to. Yan nakita ko, 2 to 3, 1, 2 to 3, something, na magkakaroon ng changes pagdating more sa yung pera. Parang papasok siya after 1 month, papasok na siya ganyan. Papasok na siya na magiging maganda pa more yung flow sa nakita ko sa iyo dito. Mas magiging more maganda, ibig sabihin. Kasi you have the 10 of Cups din. No? Sa nakikita ko sa iyo dito. Oo. Oo, oo. Oo. May magiging more on magnetic ka kasi this time. Parating yung magnetic power mo sa nakikita ko. May mga material increase, happiness, and your manifestation is coming. May tao na kailangan ng self-care or maybe this is you or someone. Arigato namaste, God bless.